Hello sa mga strawberry flavors lovers dyan. Pang-negosyo recipe tayo ngayon. Ito po yung ating recipe ngayon, strawberry donut. Kaya wag na nating patagalin doon. Simulan na po natin. Ang una talaga dito ay unahin po natin gawin yung ating strawberry breadcrumbs dough. Dapat mga palangga kung gagawa tayo ng mga donut na yung ikuting natin yung breadcrumbs na ito ay dapat po ay nakagawa na po tayo para po magbahaw yung ating breadcrumbs dough para po madali lang po siyang toasterin. So dito sa ating strawberry flavor ay gumamit lang po ako dito ng strawberry powder. Tansyahin lang talaga natin yung ating flavor para hindi lang masyadong matapang. Light lang po talaga yung ilagay natin para maganda yung kulay. Nakapag-upload na po tayo dito ng donut chocolate breadcrumbs din yung ginawa natin. Sa mga bagong followers po natin na hindi nila nakikita yung in-upload natin na chocolate donut na yung breadcrumbs natin ay chocolate flavor. Pwede talaga mga palangga na gawin po ninyo itong chocolate flavor. Pwede ninyong gawin din na pandan, pwede din gawin po ninyo na ube. Ayan, ito na po yung ating breadcrumbs dough. Ipalsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras at isa lang natin ito pag umalsa na ng preheated oven 180 degrees Celsius for 15 minutes. At ito na mga palangga, cut lang po natin. Luto na po ito at malamig na. Himay-himayin lang po natin ito ng mga maninipis para madali lang po natin itong mapatosted. At tosterin natin ito sa may preheated oven na 120 degrees Celsius for 1 hour. Dagdagan lang ng minuto pag ito hindi pa malutong. Kung malutong na, idurugin lang po natin sa ating rolling pin or dito din sa ating food processor. Salain lang po natin yung ating breadcrumbs para maging pinong-pino. Kung sa rolling pin po natin ito durugin. Ayan ang mga palangga, ang pino ng ating breadcrumbs. Dinurog ko po talaga ng pino dito sa ating food processor. Ayan, ang natapos na po natin yung ating breadcrumbs. Dito na po tayo sa ating strawberry donut dough. Ito na po yung ating mga ingredients mga palangga. Sundan nyo lang para hindi po matagalan yung ating video. Sa ating harina ay pwede tayong gumamit dito ng all-purpose flour kung walang first class flour. Kung wala kayong mga machine na pwedeng gamitin natin dito para kuminis yung ating dough, ay masahin nyo lang ng mano-mano mga palangga hanggang sa ma-achieve po ninyo yung kinis ng ating dough. Itong aking dough ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at cut ko lang po ito sa 35 grams. Na-explain ko na po ito dati ha, pero explain natin ulit para po sa ating bagong followers na hindi pa nila nakikita yung ating upload dito na chocolate flavor. Na pwede tayo talagang gumawa dito ng iba't ibang flavor ng ating donut dough at yung ating flavor ng ating breadcrumbs or powdered bread. Yung ginawa natin ngayon ay 2 kilo yung ating recipe. Yung iba dito ay gagawin po nating Bavarian at yung iba ay gawin po nating donut. Palambutin po natin muna yung ating donut bago po natin butasan sa gitna. At itong Bavarian ay pwede na nating i-flatten ng kaunti para hindi lang na maging bilog na bilog talaga. Kung gusto mong gumawa dito mga palangga ng 1 kilo lang na dough ay hatiin mo lang yung ating recipe. Ito po yung gawin nating donut, ito po yung bubutasan natin sa gitna. Palambutin lang natin ito ng mga 10 or 20 minutes bago po natin butasan. After 20 minutes ay malambot na po yung ating dough, ay butasan na po natin ito sa gitna at paalsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras mga palangga. Ayan, pagkalipas ng 2 oras at 30 minutos ay pwede ko nang lutuin yung aking dough. Medyo malaki na dito sa mainit na mantika. At katamtaman na po talaga yung apoy dito mga palangga para hindi lang biglaan nang maluto din yung loob at nang hindi din mapid yung ating kulay ng ating strawberry. At ito naman yung ating Bavarian. At pagkatapos nating lutuin lahat yung ating Bavarian at saka yung ating donut, ay i-set aside lang po natin. Gawa na po tayo ng ating Bavarian filling. Ito po yung ating mga ingredients sa ating video screen. Screenshot nyo lang mga palangga para po mapadali lang po. Ito po yung pinakaabangan talaga ng ating mahal na mga viewers po yung ating Bavarian filling. Ayan, haluin lang po natin yan. Tunawin lang po natin yung ating cornstarch at salain para maging pinong-pino talaga yung texture ng ating Bavarian filling. At lutuin lang po natin ito sa mahina lang na apoy at habang hinihintay po natin itong kumulo ay dahan-dahanin na po natin itong haluin para hindi po masunog yung ilalim, para po hindi dumikit. At lalong-lalong para po ay mapino yung texture ng ating filling. Haluin lang po natin hanggang sa ito'y kumulo at haluin lang po natin diretso lang na paghalo hanggang sa ito'y lumapot. At nang lumapot na yan, ay haluin pa natin ng mga 1 minuto at pagkatapos ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan at ilagay na natin dito yung 2 tablespoon ng ating margarine. Pwede din tayong ditong gumamit ng butter. And then, tunawin na po natin yung ating margarine at pagkatapos nito ay okay na po yung ating palaman. At habang mainit pa talaga yung ating palaman, kung gusto po natin ditong magdagdag ng iba't ibang flavor, ay dagdagan po natin. Powder lang po yung ginamit ko dito mga palangga ng iba't ibang flavor. So ito na po yung ating mga palaman. Palamigin lang muna natin. Gagawa muna tayo ng ating pangpahid ng ating donut. Basahin po natin yung ating donut sa ginawa po natin na ito para po dumikit yung ating breadcrumbs na ginawa or yung ating bread powder. Kukuha lang po tayo dito
dito, gawin po nating pang-sauce dito sa ating ibabaw. Doon po ilagay natin sa ating clamshell. O baka may magtatanong naman sa akin ha, ma'am, ano ba yung pinahid mo sa inyong donut para po dumikit yung coating natin? O ayan mga palanggahan, nasa video screen lang po talaga natin, condensed milk po ho yan. Na nilagyan po natin ng strawberry flavor. At para maideya naman kayo kung magkano yung bintahan natin dito, 6 to 7 pesos po yung bintahan dito mga palangga. At depende po ho yan sa inyong costing. Kayo'y mag-costing lang bago kayo magbenta kasi hindi talaga ako naglalagay ng ating costing dito sa ating video kasi magkaiba po tayo ng mga presyo ng ating mga ingredients na binibilhan. Pwede talaga itong pang-display, pwede nating panglako at pwede nating pangbenta sa online. Dito mga palangga ay maglagay po ako dito ng powdered milk para po ito sa ating Bavarian. Bale yung natira ako na bread powder or yung ating breadcrumbs ay haluan ko po ng powdered milk. Tansyahin lang po natin yung paglagay natin ng ating powdered milk kasi wala naman akong ideya kung ilang cups po itong ating natira na breadcrumbs. At ang bintahan natin dito ay 9 to 10 pesos. Ayan, maganda talaga ito pang binta for online. Hindi ko matandaan kung anong sizes tong ating clamshell na ito. I-comment ko na lang po pag nakita ko po yung kanyang packaging. Yung nilagay po natin dito, ito po yung ating condensed milk na nilagyan po natin ng strawberry flavor. Ito po yung ginawa natin kanina. At ito naman po yung sabi ko sa inyo na iba't ibang flavor ng ating breadcrumbs or yung ating bread powder. Same lang naman yan mga palangga, yung timplada ng ating dough, ng ating breadcrumbs at magkaiba lang po yung nilagay natin na flavor. At pwede namang plain lang yung ating donut kung tinaman po kayong maglagay ng ating flavor ay pwede naman yung plain basta pahiran lang po natin ng condensed milk yung ating donut para dumikit talaga yung ating breadcrumbs para lumabas talaga yung kulay niya. Ano yung kulay na ilagay po natin. At ito po yun kanina yung ating Bavarian filling na nilagyan po natin ng iba't ibang flavor. Ayan, ganito lang talaga mga palangga kasimple. Gumawa lang po tayo ng ating sariling breadcrumbs or yung ating bread powder. Ayan, condensed milk po yung nilagay ko dyan ha sa ating ibabaw ng ating donut. Yun, sana may natutunan. Sana makagawa din kayo nito para din kayo ay kumita. At sana din nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!